Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yung bang tingin mo sa ginagawa kong pagtulong at paggawa ng mabuti sa kanila? Puro sarili mo lang ang iniisip mo, pero hindi mo ko kagaya. Marunong akong magmalasakit sa kapwa ko dahil yon ang alam kong tama. Kaya kung katangahan ang turing mo sa ginagawa ko, mas pipiliin kong maging tanga! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. May mga tao nga bang handang magsakripisyo at gumawa ng mabuti na walang inaasahang kapalit? Ano nga ba ang kanilang inaasahan upang gawin ang ganong mga bagay? Mga kaibigan, narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mas Pipiliin Kong Maging Tanga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Tay, ayaw po namin. Paano na po kami ni Kuya Joven? Wala na nga po si Inay. Tapos aalis pa kayo. Anak, kailangan kong gawin yun Tay, para mabigyan ko kayo ng magandang buhay. pero malayo po Saudi. Uuwi pa din naman ako. Matagal po bago kayo umuwi. Pwede naman tayong magtawagan eh. Anak, masakit din sa akin ang gagawin kong pangingibang bansa. Pero para din ito sa inyo. Pwede naman po. Dito na lang kayo magtrabaho. Mas magandang oportunidad sa ibang bansa, mga anak. Sana maunawaan ninyo ako. Paano na po kami ni Kuya kung aalis kayo? Kakausapin ko ang tiyong Manolo nyo. Siya na munang bahala sa inyo. Walang problema sa akin, pinsan. Pwedeng-pwede mong iwan sa amin ang dalawang bata. Salamat, Manolo. Saka wala kaming anak ni Amelia. Kaya maaasikaso ko siya. Pero okay lang kaya sa asawa mo? Ako nang bahala doon. Salamat talaga, ha? Pero sigurado ka na ba talaga sa plano mong yan? Matagal kang mawawalay sa mga bata. Oo, pinsan. Buo na ang desisyon ko. Kailangan kong gawin ito para sa kinabukasan nila. Yun din ang pangako ko sa namatay nilang nanay. Nagagawin ko ang lahat para sa aming mga anak. Sa bagay, medyo mahirap ang buhay dito. Pero ako, wala talaga sa plano kong mga ibang bansa. Pinsan, maraming salamat ulit. Wala yun. Huwag kang mag-alala, pinsan. Hindi ako makakalimot ng obligasyon ko. At para makatulong na rin ako sa iyo ni Amelia. Basta,
Ikaw nang bahala sa aking mga anak. Makakaasa ka, pinsan. Ituturing kong parang tunay na anak sina Joven at Ella. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At pumayag ka naman. Anong masama ron? Aba, Manolo, hindi ka ba nag-iisip? Nag-iisip. Kaya nga pumayag ako eh. Eh, gagawin tayong tagapag-alaga ng pinsan mo. Magtatrabaho siya sa ibang bansa. Magsisikap siya para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak niya. Naniwala ka naman agad. Ano ba problema mo? O paano kung pagdating doon sa ibang bansa ni Paeng? Kalimutan na niya ang mga anak niya. O, paano yan? Tayo ngayon nabibigyan ng pasanin? Tayo ang maubligang magpalamon sa mga bata? Bakit ganyan ka kung mag-isip? Kilala ko si Paeng. May isang salita yun. At mahal niyang kanyang mga anak. Hindi niya sisirain ang pangako niya. Ay, bahala ka sa buhay mo. Ang hirap naman kasi sa'yo. Nagdidesisyon ka nang hindi man lang sinasabi sa akin. Ay, Amelia, tamang-tama dating mo. Katatapos ko lang maglaba. Buti na lang madaling tanggalin ang mga dumi sa damit dahil binabad ko muna sa Pride detergent powder. Ay, siya nga pala. Ano nga uli yung ikinainis mo? Kako si Manolo. Oh, Pumayag na iwan sa amin ng pinsan niya yung dalawang bata. ano ka ba? Hindi ka naman dapat magalit, Amelia. Ah? Ay, anong gusto mo maramdaman ko? Abay, dapat nga matuwa ka pa. Ikatuwa ang maging yaya. Hindi mo ba naiisip, ha, na magkakapera ka? Ano? O hindi pa. Pupunta sa abroad ang tatay ng dalawang bata. Magtatrabaho doon. E di ang ibig sabihin kikita ng dolyares. Jack, magpapadala yon ng perang suporta sa mga anak niya. Oo nga, no. O di ba? May grasyang darating sa'yo. Paano ko hindi siya magpadala? Eh, ba't kasi yun ang iisipin mo? Abay, huwag ka mag-isip ng negatibo. Dapat, puro positibo. Para hindi ka nai-stress dyan at hindi ka nabubwisit. Ay, oo nga ako sa bagay, ano. Sabi nga ni Manolo, matinong tatay yung si Paeng. Kaya hindi yun makakalimot magpadala ng obligasyon niya sa dalawa niyang anak. Kaya nga. O, di magkakapera kayo. Buwan-buwan may dolyares na darating sa inyo. Ay, Anak, malapit na po ba kayong umalis? hinihintay ko lang yung working visa ko. At ang sabi sa akin ng agency, darating na. Tuloy na po pala kayo, Tay. Nakapag-usap na tayo mga anak. Ang Chong Manolo nyo na lang bahala sa inyo, ha? Opo. Joven, ikaw ang panganay. Kaya huwag mong pababayaan ang kapatid mo. Huwag kayong magiging pasaway sa Chong Manolo at sa Amelia nyo, ha? Huwag niyo siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Oh, ikaw pala, Goryo. Manolo, may dapat kang malaman. Ha? Hindi ko kasi alam kung paano sabihin sa mga bata. Ano ba yun? Ang pinsan mong si Paeng. May nangyari sa kanya. Ano? May kumurusunada sa kanya kagabi nang pauwi siya galing sa agency. Oh, Abay, sinaksak. Patay na siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tay! 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 Paano na po kami ni Kuya? Sabi niyo, alis kayo para magtrabaho sa ibang
nababasa. Dahil gusto niyo kami bigyan ng magandang buhay. Bakit di ba yung pag-alis na ginawa niyo? Yung di na kayo pwede bumalik. Di namin alam kung paano na kami ni Ella. Sama mo na rin kami ng kapatid ko. Joven, ano ba sinasabi mo? Diyan Manolo, wala na po si Itay. Paano na kami? Narito ko. Ang tia Amelia mo. Kaming bahala sa inyo. Talaga po? Oo. Bago pa may nangyari sa itay, no? Nakapag-usap na kami. Kasi nga, mga ibang bansa siya. Yun nga lang, hindi yun natuloy. Pero wala kayong dapat ipag-alala. May mga kasama pa rin kayo. Hindi namin kayo pababayaan. Yun din ang ipinangako ko sa inyong itay. Sa bahay niyo na pala nakatira ang 2 bata? Ano pa nga ba? Kaya nga nakakapikon. Oh, kawayan ka na naman. Paano ba naman hindi ako mapipikon? May dumating na dagdag palamunin sa bahay. Buti sana kung tulad nung naunang dapat mangyari na may darating na pera sa amin buwan-buwan. Hindi na ganoon. Dahil patay na si Paeng. Kawawa naman kasi ang 2 bata, Amelia. Walang kukup-kup sa kanila. Si Manolo ang pinakamalapit nilang kamag-anak. Okay lang sana kung mapera si Paeng. Sa aming 2 nga, kulang pang kinikita niya. Tapos madadagdagan pa ng 2 bibig na pakainin? Aba, at hindi lang yun nag-aaral pa ang 2 bata, Sinong gagastos sa kanila? Di ba kami rin? Kahit papaano naman siguro maaasahan at makakatulong sa inyo ang 2 bata. Buti sana kung ganun. Paano kung hindi? Hirap na nga ang buhay namin. Lalo pa yatang magkakanda peste-peste. Halika na, Amelia. Kakain na tayo. Nauna ko nang pinakain yung 2 bata. Ayokong kumain. Bakit? Busog ka ba? Wala akong gana. Tsaka di ko gusto ulam. Huwag ka nang mamili ng ulam. Dahil pinagkakasya ko lang ang perang ipinambili ko ng pagkain natin. Yun naman pala. Hindi na nga nagkakasya sa atin yung kinikita mo sa pag-helper sa talyer. Nagdagdag ka pa. Ano bang gusto mong gawin ko sa 2 bata? Ang pabayaan sila? Anak sila ng pinsan ko, kadugo ko. Paano naman tayo? Magpapakahirap tayo para buhayin sila? Hindi pa pareho natin gustong magkaanak? Ayan ang 2 bata. Hindi naman natin sila anak Uli lang lubos na sila, kaya tayo ng mga magulang nila. Ay nako, kahit na anong sabihin mo, hindi pa rin ako sang-ayon na dito nakatira mga yan. At hindi naman ako papayag na umalis sila dito. Obligasyon ko sila. At ipinangako ko kay Paeng na akong bahala sa mga anak niya. Sige! Magpakakuba ka sa pagpapalamon sa kanila. Ewan ko lang kung hindi ka magsawa. Ano nga ba ang naghihintay na kapalaran sa magkapatid na Joven at Ella? Hanggang saan kayang suportahan ni Manolo ang mga anak ng namatay na pinsan? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chester Singyan, Regine Castillo, Olive Madrideos, Susan Robles, Angelo Alcantara, at si Phil Cruz bilang Manolo. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutiag, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito
ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Mas pipiliin kong maging tanga. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yung bang tingin mo sa ginagawa kong pagtulong at paggawa ng mabuti sa kanila? Puro sarili mo lang ang iniisip mo, pero hindi mo ko kagaya. Marunong akong magmalasakit sa kapwa ko dahil yon ang alam kong tama. Kaya kung katangahan ang turing mo sa ginagawa ko, mas pipiliin kong maging tanga! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang yugto ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mas Pipiliin Kong Maging Tanga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buti dumating na kayo magkapatid. Bakit po, Tiyang Amelia? Yung mga trabaho dito sa bahay ha, gawin nyo. Para magkaroon kayo ng silbi dito. Opo, Tiyang. At ikaw, Doben, ha? Oh, ba't nakaupo ka dyan? Magpalit ka na ng damit para gawin na yung mga trabaho dito sa bahay. Masakit po kasi ang binti ni Kuya. Kanina nga po natapa siya eh. Hoy. Ikaw, ha? Ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? Huwag niyo akong dramahan. Baka mamaya samain kayo sa akin dyan. Hoy! Tumayo ka dyan, Joben! Opo, Chong. Oh! Bilisan nyo! Aalis ako. Gusto ko pag-uwi ko, malinis ng bahay, ha? At tapos na yung mga trabaho dito. Naintindihan nyo ba ako? Opo. Sayang ang pinalala mo namin sa inyo kung hindi kayo mapapakinabangan. Bakit mo ginawa yun sa dalawang bata? O bakit? Anong mali?
Gusto ko lang silang turuan na tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi yun ang nakikita ko eh. Ano? Kundi inaalila mo sila. Gusto ko lang na mapakinabangan natin sila. Hindi naman sila tamad eh. Kumikilos sila dito sa bahay. Nagtatrabaho sila. Kahit hindi utusan. Marunong silang makiramdam. Ha? Kaya nga halos wala ka nang ginagawa rito eh. Pero kung manduhan mo sila at utusan, para bang wala silang pakinabang. Ha? Manolo, asawa mo ko, ha? Oo. Pero sila pang kinakampihan mo? Hindi ko sila kinakampihan. Eh, nasa kanila simpatya mo eh. Hindi yan totoo. Bakit? Nagsumbong ba sila sa'yo? Ha? Anong sinumbong nila, ha? Hindi sila nagsumbong. Dahil kahit narito ako sa bahay, nakikita ko kung paano mo sila tratuhin. Amelia, bakit hindi mo sila ituring na anak? Hindi ko sila kadugo. Kahit na ba eh. Kailangan ba maging kadugo mo sila para ituring mong anak? Ayoko na dito sila. Dahil ginugulo nilang buhay natin. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Dahil sa kanila, lalo tayong kinakapos, Masyado ka lang Manolo. ambisyosa. Nagsisikap naman ako. Ginagawa kong lahat para sa mga pangangailangan natin. Kulang! Kulang. Tapos dagdag pasanin pa yung mga buwisit na batang yan. Bakit ba hindi mo ako maunawaan, Amelia? Hindi mo maintindihan ang rason ko kung bakit kinupkup ko sina Joven at Ella. O, ay ano nga ba? Teka mo, hindi tayo mananatiling bata. Tatanda tayo, hihina. Hindi nakakayaning magtrabaho. Eh, paano na tayo? Wala tayong anak. Sina Joven at Ella ang tanging nating pag-asa na maaaring kumalinga sa atin kapag pareho na tayong matanda. Pero paano nila gagawin yung kung ikaw, hindi mo sila mapakitaan ng mabuti? Ano ang isusukli nila kung sama ng loob at sumbat ang maririnig nila mula sa iyo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Chopin. Ella, kanina pa kayo nakatingin sa akin. May sasabihin ba kayo? Siyong Manolo, pasensya na po kayo sa amin, oh. Opo, Chong. Teka, Pasensya na po. bakit kayo humingi ng pasensya? May nagawa ba kayong kasalanan? Wala po. Oh, wala pala eh. Kasi po, dahil sa amin ni Ella, madalas kayong nagtatalo ni Chamelia. Lagi po siyang nagkakarit sa inyo. Huwag niyo na lang pansinin ang galit ng Chamelia niyo. Sanay na ako sa kanya. Kasi po ayaw namin na inaaway kanyo lagi. Basta, Joben, hanggat kasama ninyo ko, walang mangyayari sa inyo. At mananatili kayo rito sa bahay na ito. Ang gusto ko lang, mag-aral kayong mabuti, ha? Opo, ginagawa po namin yun ni Kuya. Tsaka promise po namin sa inyo, kapag tapos na kami sa pag-aaral at nagkaroon na kami ng trabaho, kami na po ni Elang bahala sa inyo. Aalagaan po namin kayo kapag matanda na. Kasi po, kayo na yung tinuturing naming magulang. Chang, tapos ko na pong hugasan ng mga plato. Gumamit po ako ng Smart Dishwashing Liquid, kaya tiyak na wala na pong naiwang sebo. Dapat lang. Dahil ipauulit ko sa'yo kung di mo yan inayos.
papasok na po ako sa school. O, sige na, sige na. Huwag ka na magmano sa akin, umalis ka na. Para hindi masira yung araw ko. Sige na. Sige po. Aling Estela, tutuloy na po ako. Ay, sige, Ella. Mag-iingat ka. Ikaw naman tao ka, oo. Ang init-init na naman ang ulo mo. No. Buti nga nagpapaalam pa ng maayos sa iyo si Ella eh. Sininghalan mo naman. Hayaan mo siya. Oo, sa bagay. Sanay na yung magkapatid sa ugali mo. Si Joven, di ba tapos na yun ang vocational course? Oo. Ayun. Naghahanap ng mapapasukan. Kapag nagkatrabaho yun, makakatulong na yun sa inyo. Kung hindi agad mag-asawa. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Lalo na yon. Hindi naman namin totoong anak. Baka nga, pag nakatrabaho yun umalis na dito yung sa bahay. Ikaw talaga. Di na talaga magbabago yung takbo ng isip mo. Puro na lang negatibo ang pumapasok. Kaya walang nangyayari maganda sa buhay mo eh. Ay nako, Estela. Kung hindi dumating sa buhay namin na magkapatid na yan, baka may maganda nang nangyari sa buhay namin ni Manolo. Silang mala sa amin Kaya hindi na kami nakaahon sa hirap. Trabaho talaga sa abroad ang gusto mo? Oo, Randy. Mas malaki ang kita roon. At mas mabilis ang pag-asenso. Kung sa bagay, may alam ka na ba? May nabasa ako sa isang advertisement. Iyon ang pupuntahan natin. Kaya, tara na para makapag-apply na tayo. Gusto mo talagang umasenso, ah? Oo naman. Walang taong ayaw gumanda ang buhay. Saka, para din ito sa taong tumulong sa amin ng kapatid ko. Gusto kong makatulong kina Tio Manolo. Aray! Bakit? Sumasakit na naman ang binti ko. Alay ka dito. Pahawak nga sa'yo. Parang mawawala ng puwesa ang tuhod ko para akong matutumba. Alay ka. Maupo muna tayo. Hindi. Maya-maya, mawawala rin to. Okay ka na? Oo, tara na. Dapat wala tayong sayanging oras. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, bakit hindi ka pa bumangon dyan, Manolo? Masama ang katawan ko, Amelia. Hindi muna ako papasok sa trabaho. Ano? Tinatamad ka lang yata. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Masama ang pakiramdam ko. Paano tayo? Abay, kapag hindi ka nagtrabaho, kakapusin na naman tayo. Mabuti sana kung napapakinabangan yung mga ampon mo. Nagsisimula ka na naman Hindi nga ba? Wala pa rin tayong napapakinabangan sa kanila. Si Joven wala pa rin trabaho. Paalamunin pa rin. Naghahanap naman yung bata. Lagi mo na lang sila kinakampihan. Amelia, pasasaan ba't matutulungan din nila tayo? Inip na ako. Maghintay ka lang. Nangako naman sila na kapag matanda na tayo, silang bahala sa atin. Huwag ka lang masyadong mainipin. Mag-working student ka? Opo, Chong. Kaya mo ba? Opo, kaya ko po. Para kahit paano po, mabawasan yung iniisip nyo. Yung ibang gagastusin ko sa pag-aaral, manggagaling sa suswelduhin ko. Ikaw ang bahala. Gustong gusto ko na rin po makatapos para hindi na po kami maging pabigat ni Kuya. Ella, sana dagdagan mo pang pag-intindi sa tia Amelia nyo. Sanay na po ako, Chong. Kaya wala po kayong dapat alalahanin.
kuya. Akala ko ba babalik ka ngayon sa ina-applyan mo? Aray, Bakit kuya? wala. Tanghali na. Baka malate ka sa lakad mo. Oo, saka baka inihintay na rin ako ni Randy. Manolo, meron tayong dapat bayaran, ha? Dapat siguro humanap ka ng extra income. Oo na. Kahit hirap na katawan ko, pipilitin ko. Kasalanan mo. Kung di ka kumuha ng dagdag... Tama na. Magsisimula ka na naman eh. Ay, ano yun? Ay, may nangyari yata sa kuya niya. Bakit napasigaw si Ella? Ano kaya ang nangyari sa kanyang kuya? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chester Singyan, Regine Castillo, Olive Madrideos, Susan Robles, Angelo Alcantara, at si Phil Cruz bilang Manolo. Dinapatan ang tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Sanog, superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Mas pipiliin kong maghinta dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Yung bang tingin mo sa ginagawa kong pagtulong at paggawa ng mabuti sa kanila? Puro sarili mo lang ang iniisip mo, pero hindi mo ko kagaya. Marunong akong magmalasakit sa kapwa ko dahil yon ang alam kong tama. Kaya kung katangahan ang turing mo sa ginagawa ko, mas pipiliin kong maging tanga! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mas Pipiliin Kong Maging Tanga. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang Bukas. Ay, buwiset! Punong-puno na talaga ako. O, di magbawas ka. Kung punong-puno ka na. Oy, hindi ako nakikipagbiruan ni Stella, ha? Ito naman, masyado ka mainit ang ulo. Pinangingiti lang kita kasi naman parang uusok na yung ilong mo. Ay, sino bang hindi mabubuwisit at iinit ang ulo? Ako pang siyang lumalabas na masama? Nagtalo na naman kayo ni Manolo. Oo! Dahil doon sa mga ampun niyang may kakambal na kamalasan. Teka, saan ba nakuha ni Joben ang ganong sakit? Saan pa nga ba? Di doon sa lahi nila. Lahi ni na Manolo? Sa lahi nung nanay nung magkapatid. Wow, kakaiba naman pala ang sakit na yan. Kaya nga tama ako. May dala silang kamalasan. At nadamay pa yung buhay namin. Paano ngayon yan? Kung imposible nang gumaling si Joben. Iyan nga nakakabwisit dyan kay Manolo. Gusto yata habang buhay siya maging tagapag-alaga. Gusto ko nga lasunin na lang yung buwisit na si Joven para mawala ng malas. Ella, hindi ka pa natutulog. Akala ko ba maagang pasok mo sa trabaho at sa hapon may pasok ko pa sa school? Hindi pa po kasi ako inaantok, Chong. Ella, hindi ka man nagsasalita. Alam kong gumugulo sa isip mo. Malalagpasan din natin ang problema. Hiyang-hiya na po kami ni Kuya Joven sa inyo, Chong Hindi ako ibang tao. Kamag-anak niyo ko, kadugo niyo. Pero wala pa rin po kayong obligasyon sa amin. Mayroon akong ipinangako sa tatay niyo. Wala pong ibang pangarap si Kuya, kundi ang magkaroon ng maayos na buhay para po makatulong sa inyo. At masuklian ang mga kabutihan niyo. Kaya lang po ito pang nangyari. May dahilan ang lahat. Pero wag po kayong mag-alala. Magsisikap po ako makatapos. Para yung pinangako po ni Kuya Joven, ako na lang po ang tutupad. Ella, ginawa kong pagtulong na hindi ako nag-isip ng magiging kabayaran. Isa pa dahil sa inyo, naranasan ko kung paano maging magulang. Kaya sa lahat ng ginagawa ko, hindi ako naghihintay ng kapalit. Pero natutuwa ako sa mga pangako mo. Na kapag matanda na kami ng tiyahin mo, hindi mo kami pababayaan. Opo, Chong. Gagawin ko po yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Amelia, hindi muna ako papasok sa trabaho. Masama ng pakiramdam ko. Ayan. Nagkasakit ka na sa pagtatrabaho mo. Kasi naman hanggang ngayon, wala tayong mapakinabangan doon sa mga ampun mo. Amelia. Totoo naman, di ba? Pareho pa rin silang palamunin. At ang masakit pa nito, dinagdagan pa yung pagpapahirap sa atin dahil sa sakit ni Joven. Bago pa mauwi na naman sa kung saan ang usapang ito, ipagluto mo na lang ako ng lugaw. Yun ang gusto kong kainin. Yung mga pamangkin mo, utusan mo, wag ako. Ano ka ba? Wala ka namang ginagawa. Hindi ba siyang importante sa'yo?
Nagtatrabaho ka para sa mga walang silbing yan. Kaya silang utusan mo para pagsilbihan ka. Pinagluto mo na ba ng lugaw si Chong? Oo, kuya. Kumain na rin siya. Mamaya, aasikasuhin ko naman yung mga labahin na binabad ko sa Pride detergent powder para madaling tanggalin ng dumi. Si Tia Amelia. Umalis. Tsak hapon ang balik noon at galit na naman. Paulit-ulit na lang siya nagpaparinig. Sinisisi tayo. Parang gusto ko na nga huminto na lang sa pag-aaral, Kuya Joven eh. Para tuloy-tuloy na yung pagkatrabaho ko. Alam mo, kapag ginawa mo yun, hindi ka makakahanap ng mas maayos na mapapasukan. Dahil hindi ka tapos. Hindi ko kasi kaya yung mga sinasabi ni Tiang Amelia. Nasasaktan ako, kuya. Higit ako. Dahil alam kong akong pinatatamaan ng lahat ng sinasabi niya. Tinatatagan ko na nga lang eh. At pinipilit na baliwalain lahat ng sinasabi niya. Kahit ang sakit sa loob. Hindi ko lubos maisip kung ano pa nga bang kapalarang naghihintay sa atin. Kuya, pinangahawakan ko na lang yung pananalig ko sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan at matatapos din ang lahat ng to dahil alam kong may plano siya sa ating dalawa. Iyan na rin ang inilalagay ko sa isip ko. Sa halip na magdamdam ako at questionin siya, dadagdagan ko na lang ang pananalig ko sa kanya. Oo, kuya. Kuya, asikasin ko na muna yung mga labahin. Sige. Maiwan na muna kita. Ella! Kuya! Bakit ganon? Biglang nawala ng lakas sa mga pinti ko. Diyos ko! Kuya! Pati mo ako! Matutulog sa'yo! Maging si Ella? Magagaya sa kuya niya? Ano pa nga ba? Paano magkapatid sila? Akala ko ba sa lalaking anak lang lumalabas ang ganoon sakit? May mga kaso daw na pati babae na apektuhan din. Ay, sus. Kawawa naman yung magkapatid. Mas kawawa kami. Buisit na buhay ito. Bakit hindi na lang sila mamatay para tapos na ang problema? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pati pala si Ella, apektado na rin. Oo, Randy. Wala na. Tapos na ang mga pangarap namin ng kapatid ko. Tol, habang may buhay, may pag-asa. Paano? Sa ganitong kalagayan namin? Akala ko ba nagtitiwala ka sa magagawa ng may kapal? Minsan, gusto ko ng panghinaan. Joven, huwag. At saka, narito akong kaibigan mo. Hindi ba nakapangako ako sa'yo? Tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Salamat. Pati ikaw, nadadamay pa sa problema namin ng kapatid ko. Wala yun. Ang gusto ko makatulong. Gagawin ko yun. May ipakikiusap lang sana ako. Ano yun? Kailangan kong gawin yun para sa plano ko at matulungan kayo ni Ella.
Amelia, gusto mo bang basagin ang mga platong yan? Hindi lang itong mga plato gusto kong basagin, kundi lahat ng gamit dito sa bahay. Pati na rin yung pagmumukha mo, Manolo. Ano ba problema mo? Tanga ka ba? Hindi mo alam ang problema ko? Amelia, Hirap na ako! Ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko dahil sa nangyayari sa atin! Sa kamalasang hindi na umalis sa pamahay na ito! kung ano man ang nangyayari sa atin, parte yun ng buhay natin, ng kapalaran natin. Hindi! Dahil ikaw ang nagdala ng kamalasan! Ikaw ang kumuha at inuwi yun sa bahay na ito! Sa simula pa lang, tutol na ako sa gusto mo mangyari. Pero hindi ka marunong makinig. Pinilit mo pa rin yung gusto mo. O ano ngayon nangyari? Hindi na tayo makaahon sa hirap. Nalubog pa tayo ng husto. Kasalanan mo to eh. Kasalanan ng mga malas sa buhay natin. Ikaw lang ang nag-iisip na malas sila. Kaya yun ang nangyari. Ha? At ako sinisisi mo, ha? Ha? Nasa dugo nilang kamalasan, Manolo. Nasa lahi nila. At nadamay tayo dahil yun sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, kamag-anak ko sila. At dapat ko silang tulungan. Nangako rin ako sa magulang nila. O, dahil sa pangakong yan, hindi na baling mahirapan ka? Hindi na baling maging miserable ang buhay mo? Naku, Manolo, malaking kalukuhan yan. Huwag kang tanga! Yung bang tingin mo sa ginagawa kong pagtulong at paggawa ng mabuti sa kanila? Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Pero hindi mo ako kagaya. Marunong akong magmalasakit sa kapwa ko. Dahil yon ang alam kong tama. Kaya kung katangahan ang turing mo sa ginagawa ko, mas pipiliin kong maging tanga! No! Yan pala ang gusto mo eh. Eh di sige, mamatay kang tanga! Bakit nasa bag ang mga gamit nyo? Si Kuya Joven po ang naglagay ng mga tochong. Anong ibig sabihin nito, Joben? So, alam ko pong sobra na kami nakakaperwiso sa inyo ni Tia Amelia. Kaya ang gusto ko lang, umalis na lang kami rito. Ano bang sinasabi mo, Joben? So, dalhin niyo na lang po kami sa isang center. Sa isang ampunan na pwedeng tumanggap sa mga tulad namin. Para hindi na kayo mahirapan. Sundin nga kaya ni Manolo ang ibig mangyari ni Joven? Wala na nga bang magandang bukas na naghihintay sa magkapatid? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chester Singyan, Regine Castillo, Olive Madrideos, Susan Robles, Angelo Alcantara, at si Phil Cruz bilang Manolo. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutiang, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gary J. Halamanan at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Mas pipiliin kong maging tanga. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang
May pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yung bang tingin mo sa ginagawa kong pagtulong at paggawa ng mabuti sa kanila? Puro sarili mo lang ang iniisip mo, pero hindi mo ko kagaya. Marunong akong magmalasakit sa kapwa ko dahil yon ang alam kong tama. Kaya kung katangahan ang turing mo sa ginagawa ko, mas pipiliin kong maging tanga! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mas Pipiliin Kong Maging Tanga. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Ay, buiset! Punong-puno na talaga ako. O, di magbawas ka. Kung punong-puno ka na. Oy, hindi ako nakikipagbiruan ni Stella, ha? Ito naman, masyado ka mainit ang ulo. Pinangingiti lang kita kasi naman parang uusok na yung ilong mo. Eh, sino bang hindi mabubuisit at iinit ang ulo? Ako pang siyang lumalabas na masama? Nagtalo na naman kayo ni Manolo. Oo! Dahil doon sa mga ampun niyang may kakambal na kamalasan. Teka, saan ba nakuha ni Joben ang ganong sakit? Eh, saan pa nga ba? Eh, di doon sa lahi nila. Lahi ni na Manolo? Sa lahi nung nanay nung magkapatid. Wow, kakaiba naman pala ang sakit na yan. Eh, kaya nga tama ako. May dala silang kamalasan. At nadamay pa yung buhay namin. Paano ngayon yan? Kung imposible nang gumaling si Joben. O iyan nga nakakabuisit dyan kay Manolo. Gusto yata habang buhay siya maging tagapag-alaga. Gusto ko nga lasunin na lang yung buisit na si Joven para mawala ng malas. Hindi ka pa natutulog. Akala ko ba maagang pasok mo sa trabaho? At sa hapon may pasok ko pa sa school. Hindi pa po kasi ako inaantok, Chong. Ella, hindi ka man nagsasalita. Alam kong gumugulo sa isip mo.
malalagpasan din natin ang problema. Hiyang-hiya na po kami ni Kuya Joven sa inyo, Chong eh. Hindi ako ibang tao. Kamag-anak niyo ko, kadugo niyo. Pero wala pa rin po kayong obligasyon sa amin. Mayroon akong ipinangako sa tatay niyo. Wala pong ibang pangarap si Kuya, kundi ang magkaroon ng maayos na buhay para po makatulong sa inyo. At masuklian ang mga kabutihan niyo. Kaya lang po ito pang nangyari. May dahilan ang lahat. Pero wag po kayong mag-alala. Magsisikap po ako makatapos. Para yung pinangako po ni Kuya Joven, ako na lang po ang tutupad. Ella, ginawa kong pagtulong na hindi ako nag-isip ng magiging kabayaran. Isa pa dahil sa inyo, naranasan ko kung paano maging magulang. Kaya sa lahat ng ginagawa ko, hindi ako naghihintay ng kapalit. Pero natutuwa ako sa mga pangako mo na kapag matanda na kami ng tiyahin mo, hindi mo kami pababayaan. Opo, Chong. Gagawin ko po yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Amelia, hindi muna ako papasok sa trabaho. Sama ng pakiramdam ko eh. Ayan. Nagkasakit ka na sa pagtatrabaho mo. Kasi naman hanggang ngayon, wala tayong mapakinabangan doon sa mga ampon mo. Amelia, Oo, totoo naman, di ba? Pareho pa rin silang palamunin. At ang masakit pa nito, dinagdagan pa yung pagpapahirap sa atin dahil sa sakit ni Joven. bago pa mauwi na naman sa kung saan ang usapang ito, ipagluto mo na lang ako ng lugaw. Yun ang gusto kong kainin. O yung mga pamangkin mo, utusan mo, wag ako. Ano ka ba? Wala ka namang ginagawa. Hindi ba siyang importante sa'yo? Nagtatrabaho ka para sa mga walang silbing yan. Kaya silang utusan mo para pagsilbihan ka. Pinagluto mo na ba ng lugaw si Chong? Oo, kuya. Kumain na rin siya. Mamaya, aasikasuhin ko naman yung mga labahin na binabad ko sa Pride detergent powder para madaling tanggalin ng dumi. Si Tia Amelia. Umalis. Tsak hapon ang balik noon at galit na naman. Paulit-ulit na lang siya nagpaparinig. Sinisisi tayo. Parang gusto ko na nga huminto na lang sa pag-aaral, Kuya Joven eh. Para tuloy-tuloy na yung pagkatrabaho ko. Alam mo, kapag ginawa mo yun, hindi ka makakahanap ng mas maayos na mapapasukan. Dahil hindi ka tapos. Hindi ko kasi kaya yung mga sinasabi ni Tiang Amelia. Nasasaktan ako, kuya. Higit ako. Dahil alam kong akong pinatatamaan ng lahat ng sinasabi niya. Tinatatagan ko na nga lang eh. At pinipilit na baliwalain lahat ng sinasabi niya. Kahit ang sakit sa loob. Hindi ko lubos maisip kung ano pa nga bang kapalarang naghihintay sa atin. Kuya, pinangahawakan ko na lang yung pananalig ko sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan at matatapos din ang lahat ng to dahil alam kong may plano siya sa ating dalawa. Iyan na rin ang inilalagay ko sa isip ko. Sa halip na magdamdam ako at questionin siya, dadagdagan ko na lang ang pananalig ko sa kanya. Oo, kuya. Kuya, asikasuhin ko na muna yung mga labahin. Sige. Maiwan na muna kita. Ella! Kuya! Bakit ganon?
biglang nawala ng lakas sa mga pinti ko. Diyos ko! Kuya! Pati ba ako? Matutulog sa'yo! Maging si Ella? Magagaya sa kuya niya? Ano pa nga ba? Paano magkapatid sila? Akala ko ba sa lalaking anak lang lumalabas ang ganoon sakit? May mga kaso daw na pati babae na apektuhan din. Ay, sus. Kawawa naman yung magkapatid. Mas kawawa kami. Buisit na buhay ito. Bakit hindi na lang sila mamatay para tapos na ang problema? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pati pala si Ella, apektado na rin. Oo, Randy. Wala na. Tapos na ang mga pangarap namin ng kapatid ko. Tol, habang may buhay, may pag-asa. Paano? Sa ganitong kalagayan namin? Akala ko ba nagtitiwala ka sa magagawa ng may kapal? Minsan, gusto ko ng panghinaan. Joven, huwag. At saka, narito akong kaibigan mo. Hindi ba nakapangako ako sa'yo? Tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Salamat. Pati ikaw, nadadamay pa sa problema namin ng kapatid ko. Wala yun. Ang gusto ko makatulong. Gagawin ko yun. May ipakikiusap lang sana ako. Ano yun? Kailangan kong gawin yun para sa plano ko at matulungan kayo ni Ella. Melia, gusto mo bang basagin ang mga platong yan? Hindi lang itong mga plato gusto kong basagin, kundi lahat ng gamit dito sa bahay. Pati na rin yung pagmumukha mo, Manolo. Ano ba problema mo? Tanga ka ba? Hindi mo alam ang problema ko? Amelia, Hirap na ako! Ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko dahil sa nangyayari sa atin! Sa kamalasang hindi na umalis sa pamahay na ito! kung ano man ang nangyayari sa atin, parte yun ng buhay natin, ng kapalaran natin. Hindi! Dahil ikaw ang nagdala ng kamalasan! Ikaw ang kumuha at inuwi yun sa bahay na ito! Sa simula pa lang, tutol na ako sa gusto mo mangyari. Pero hindi ka marunong makinig. Pinilit mo pa rin yung gusto mo? O ano ngayon nangyari? Hindi na tayo makaahon sa hirap. Nalubog pa tayo ng husto. Kasalanan mo to eh. Kasalanan ng mga malas sa buhay natin. Ikaw lang ang nag-iisip na malas sila. Kaya yun ang nangyari. Ha? At ako sinisisi mo, ha? Ha? Nasa dugo nilang kamalasan, Manolo. Nasa lahi nila. At nadamay tayo dahil yun sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, kamag-anak ko sila. At dapat ko silang tulungan. Nangako rin ako sa magulang nila. O, dahil sa pangakong yan, hindi na baling mahirapan ka? Hindi na baling maging miserable ang buhay mo? Naku, Manolo, malaking kalukuhan yan. Huwag kang tanga! Yung bang tingin mo sa ginagawa kong pagtulong at paggawa ng mabuti sa kanila? Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Pero hindi mo kagaya. Marunong akong magmalasakit sa kapwa ko. Dahil yon ang alam kong tama. Kaya kung katangahan ang turing mo sa ginagawa ko, mas pipiliin kong maging tanga! No! Yan pala ang gusto mo eh. Eh di sige, mamatay kang tanga! Bakit nasa bag ang mga gamit nyo? Si Kuya Joven po ang naglagay ng mga tochong.
Anong ibig sabihin nito, Joven? So, alam ko pong sobra na kami nakakaperwiso sa inyo ni Tia Amelia. Kaya ang gusto ko lang, umalis na lang kami rito. Ano ba sinasabi mo, Joven? So, dalhin niyo na lang po kami sa isang center. Sa isang ampunan na pwedeng tumanggap sa mga tulad namin. Para hindi na kayo mahirapan. Sundin nga kaya ni Manolo ang ibig mangyari ni Joven? Wala na nga bang magandang bukas na naghihintay sa magkapatid? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chester Singyan, Regine Castillo, Olive Madrideos, Susan Robles, Angelo Alcantara, at si Phil Cruz bilang Manolo. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutiang, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gary J. Halamanan at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Mas pipiliin kong maging tanga. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Yung bang tingin mo sa ginagawa kong pagtulong at paggawa ng mabuti sa kanila? Puro sarili mo lang ang iniisip mo, pero hindi mo ko kagaya. Marunong akong magmalasakit sa kapwa ko dahil yon ang alam kong tama. Kaya kung katangahan ang turing mo sa ginagawa ko, mas pipiliin kong maging tanga! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga mahal naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mas Pipiliin Kong Maging Tanga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang bukas. Nagpapadala pala sa isang center, ba't hindi mo na lang sila dalhin doon? Amelia, kamag-anak ko sila. Talagang gusto mong magpakamartir, ano? Magpakabayani? Pagtulong sa kanilang ginawa ko, Ay, sapat na yung panahon na tinulong mo. ngayon nila ako mas kailangan. Tanga ka talaga. Sabihin mo nang gusto mong sabihin. Hindi mo sila aalisin dito? Hindi. O mamili ka. Ako o ang magawatid? Amelia, Sila ang mawawala sa bahay na ito o ako na asawa mo? Ay, kaya pala galit na galit ka. Para namang hindi ako magagalit. Binabaliwala ako ni Manolo. Ayaw niyang paalisin yung mga inutil niyang pamangkin. Naku, paano yan? Di alis ka. Tototohanin mo yung banta mo. Hindi pa ngayon. Kakausapin ko siya uli. Kapag hindi pa siya nakinig, ay talagang lalayasan ko siya. Magsama-sama sila ng mga inutil na yon. Magandang araw po, Doktora Romero. Natutuwa ako makilala ka, Randy. Higit po ako at sobra po ako nagpapasalamat. Kasi po, binigyan niyo ng pansin ang post ko sa social media. Dahil naramdaman ko ang sincerity mo na gusto mong matulungan ang mga kaibigan mo. Totoo po yun, Doktora. At naniniwala po akong may magagawa pa. At hindi pa rin natatapos ang mga pangarap nila. Naunawaan kita. Gusto ko makilala ang magkapatid. Isang doktor ang kasama mo? Oo, Joven. Isang espesyalista sa karamdamang meron kayo ni Ella. Magandang araw po, Doktora. Kumusta kayo? Okay lang po. Randy, paano niyo nalaman ang tungkol sa sakit namin? Naalala mo yung kinunan ko kaya ni Ella ng picture gamit ang phone ko? Ginamit ko yun. Nag-post ako sa social media. At tinugunan yun ni Doktora. Gusto ko kayong tulungan. Joben, Ella, hindi dahil sa ganyan ang kalagayan ninyo, tapos na rin ang mga pangarap nyo. Hindi pa. May magaganda pang oportunidad na maaaring mangyari. Mababago pa natin ang buhay ninyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako. Ang bukas. yun bang ipinangako sa inyo ng doktora na isinama rito ni Randy? Opo, Chong. Salamat naman. At may mga tao pang katulad niya, handang tumulong na walang hinahangad na kapalit. Asa pa kayo? Nangako sa kanila si doktora. Hanggang kailan? Hanggang umpisa lang. Pagkatapos, pababayarin kayo. Amelia, ano bang utak meron ka? Bakit ba pinangungunahan mong lahat ng nangyayari? Nagpapakatotoo lang ako. Hindi lahat ng tao gaya mong takbo ng utak. Hindi lahat ng tao puro pakinabang ang iniisip. Ma,
Hindi ba kayo nagsasawa sa ginagawa nyo? Doktor ako, anak. At ginagawa ko lang ang nararapat. Pero sobra na, Ma. Halos wala na nga kayong panahon para sa akin eh. Puro na lang silang inaasikaso nyo. Paano naman ho ako? Anak, Lahat na lang ginagawa nyo sa kanila. Mula pagkabata ko, ganyan na kayo. Hindi ba kayo napapagod? Ma, ako pagod na eh. Pagod na akong unawain kayo. mauunawaan mo rin ako, anak, kung bakit ginagawa ko ang lahat ng ito. At ito ang sinumpaan kong tungkulin. Ang tumulong sa mga taong nangangailangan ng aking serbisyo bilang isang doktora. Habang nag-a-undergo kayo ng therapy, hindi kayo dapat manatili lang sa bahay na ito. Naikwento niyo sa akin ang mga skills ninyo, hindi ba? Opo, Dok. Ide-develop natin yon para mas pakinabangan. At ako ang bahala sa lahat. May susundo lagi sa inyo para sa inyong training. Talaga po, Doktora? Naniniwala ako, kaya ninyong baguhin ang inyong buhay. Mga trabahong may kinalaman sa paggamit ng computer, yun ang makakatulong sa inyo. Ay, kakalinis ang sahig mo. Siguro star wax, floor wax ang ginamit mo, ano? Ang kintab kasi. Oo. Kasi madaling gamitin. Oh, bakit parang pagod na pagod ka? Ewan ko nga ba? Madali akong nanghihina. Ay, may balita ako. Siya Ano? pala. Swerte na magkapatid. Abay, sukat bang may anghel na bigla na lang dumating para tulungan sila? At ngayon, nabigyan pa sila ng trabaho? Amelia! Hoy! Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Hoy! Nahihilo ako. Ha? Ay, Diyos ko, kumapit ka! Nanininikip ang dibdib ko. Ay! Hirap ako. Amelia! Amelia! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lumala ng sakit mo sa puso, Amelia. Sigurado, malaking babayaran natin sa ospital. Huwag mo nang isipin yun. May pambayad ka. Wala. Pero nangako ng tulong ng magkapatid. May pera sila. Hindi ba't pareho na silang kumikita sa kanilang trabaho? Malaki nang ipinagbago ng buhay nila mula nang tulungan sila ni Doktora. No, bakit? Wala. Sabi ko naman sa'yo, habang may buhay may pag-asa. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yung magkapatid, nagtiwala sila at nabagong buhay nila. Ngayong tumatanda na tayo at nagkaroon ng iba't ibang sakit, pangako nila, hindi nila tayo pababayaan sa kabila ng naging kondisyon nila. At tinutupad nila yun. Doktora, maraming salamat po sa inyo. Nagawa niyong baguhin ang buhay namin magkapatid. Nagagawa na rin ho namin tuparin yung pinangako namin kina Tio Manolo. Dahil nagtiwala kayo sa sarili ninyo. Nagsikap at naging determinado. Yun ang nagustuhan ko at hinangaan sa inyong magkapatid. Dahil pareho po kami may pangarap. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na tulungan at suportahan kayo eh. Hindi naman ako nabigo. Kung masaya kayo, higit ako. Dahil nagawa ko at natupad ang misyon ko.
anak, anong binabasa mo dyan sa cellphone mo? Ito pong post ng magkapatid na may muscular dystrophy. Ma, sobra po silang nagpapasalamat sa inyo. Nakaka-proud po yung mga comments ng mga netizen. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Pero, nabanggit niyo po na bukod sa gusto niyong tumulong, may iba pang dahilan kung bakit niyo po ito ginagawa. Bilang pagpapasalamat, anak. Dahil itinulot ng Diyos na hindi ka magkaroon ng ganong sakit. Kundi malakas ka at healthy. Kaya nga mula nung maliit ka pa, inalam ko na ang tungkol sa sakit na yan. At inobserbahan ka. Ma? Anak, ngayon ko lang ito sasabihin sa'yo. Matagal ko itong tinago dahil ayoko mag-alala ka. Muscular dystrophy. Yon ang ikinamatay ng iyong papa. At ang pagtulong na ginagawa ko, bilang paghiling na rin sa Panginoon, na huwag mong sapitin ang sinapit ng iyong ama. At ang magkapatid na Joven at Ella, nang malaman ko nangyari sa kanila, bumalik sa aking alaala ang hirap na dinanas ng papa mo. Nakita ko sa kanila ang sakripisyong ginawa niya para labanan lamang ang sakit. Awang-awa ako sa kanya. Nang makita ko ang magkapatid, halos yakapin ko sila. Kaya anak, sa ginawa ko sa magkapatid, ako ang higit na naging masaya. Dahil natupad ko ang pangako sa papa mo, natutulungan ko ang mga taong may taglay na sakit na tulad niya. At nagpapasalamat ako, anak. Dahil kahit nga papano, wala man lunas ang kanilang sakit. Nagagawa kong tumulong na mapabagal ang paglala nito at mabigyan sila ng pag-asa. At yun ang higit na mahalaga, anak. Hindi ako magsasawa na gawin ito habang ako'y nabubuhay. At patawarin mo ko, ha? Kung noon man ay napabayaan kita. Ngayon ko po lubos na naintindihan kayo. Kaya sabi ko nga, proud na proud po akong kayo ang mama ko. Kumusta na po kayo, Tia Amelia? Okay na po ba yung pakiramdam nyo? Oo. Dahil hindi ako nauubusan ng iniinom na gamot. Yun kasi ang bilin ng Doktor Amelia. Kailangan nakakainom ka lagi. At hindi nakakalimot sina Joven at Ella na magbigay ng pambili. Gusto niyong humaba pa ang buhay ko? Oo naman po, Chang. Dahil importante kayo sa amin. Di ba dapat hangarin niyo na lang na mawala ako para makaganti? Dahil naging masama ako mula nung maliit pa kayo. Wala akong ibang ginawa kundi sisihin kayo. Dahil lagi ko sinasabi, malas kayong dalawa. Chang, tapos na po yun. Huwag na nating balikan. At isa pa ho, naiintindihan po namin kayo. Dahil totoong naging pasanin niyo kami ni Kuya Joven. Pero kahit minsan po, hindi po kami nagtanim ng gali. Kaya nga, ako konsensya ako. Dahil kahit naging masama ako at naging dahilan ng paghihirap niyong magkapatid, ito pa ang ginawa niyo ngayon. Ang ako'y tulungan. Dahil ang gusto po namin ni Ella, magkasama-sama pa tayo ng matagal. At ito pa rin ang promise namin sa inyong Tio Manolo. Ang iparanas sa inyo ang isang maayos na buhay. Chang. Ella, Joven, patawarin niyo ako. Patawad sa lahat ng ginawa ko.
Hayaan niyo. Kapag malakas na ako, gagawin ko ang makakaya ko para makabawi sa inyo. Maraming salamat sa inyong magkapatid. Dahil napakabait ninyo. Kami po ni Ella ang dapat magpasalamat sa inyo, Chong. Dahil hindi niyo kami sinukuan. Hindi kayo nagsawang tulungan at suportahan kami kahit nakita namin ang paghihirap niyo. Joven, Nagpapasalamat din kami sa mga taong naniwala at hindi nagdalawang isip na tulungan kami. Kayo po ang dahilan. Kaya nagbago ang buhay namin. pero higit sa lahat, sa Diyos tayo dapat magpasalamat. Siyang may kalooban ng lahat. Siyang may plano ng buhay ng dalawa. Para gawing inspirasyon ng mga taong ang kondisyon ay kagaya ninyo. Upang ipakita na hindi pa katapusan ng lahat kung katulad niyo man sila. Dahil laging may magandang pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang mas pipiliin kong maging tanga. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Chester Singan, Regine Castillo, Olive Madrideos, Susan Robles, Angelo Alcantara, at si Phil Cruz bilang Manolo. Ninapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.